Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Napanood nyo po yung MUX na nasunog. Dahil po sa sobrang tindi ng init ng panahon, nakabilad yung kanyang parking doon sa harap ng isang mall. Malamang yun ang naging dahilan nun. Kaya po ako rin po ay nag-research pa kung ano pa po ba yung mga sasakyan na madaling masunog ngayon dahil nga po dito sa init ng panahon. Pero mas malawak pa po yung na-research ko. Huwag pong magagalit yung ibang mga nag-aahente ng mga electric vehicle. Ito pong aking ipapaliwanag po sa inyo ngayon ay yung totoong nangyayari dito sa bansang Belgium at dito po sa Norway. Sabi po nila dito, yun daw pong electric vehicle ang isa sa may pinakamaraming aksidente kung ikukumpara mo doon sa mga classic na internal combustion engine. Sabi po sa The Brussels Times, electric vehicle cars involved in more accident than regular vehicles. Study shows ang electric cars daw ay involved sa 50% more traffic accident than their petrol and diesel counterpart, according to a study by insurer AXA. Kasi po, mga kapatid, ang electric vehicle, hindi ka pwedeng bumili at magmayari niyan kung hindi po yan dadaan sa insurance. Lahat po ng mga electric vehicles na yan, pag yan ay binili mo, talagang nandiyan ang insurance para iyan po ay tutukan. Ngayon, itong AXA na to na insurer, pinag-aralan nila itong mga nangyayaring aksidente dahil nga kapag ito'y na-aksidente, itong mga electric vehicles na to, yung insurance na to ang nagbabayad ng gastos, pati yung mga problema nito. Sinabi rin po nila na hindi daw po ang dahilan ay yung technology ng electric vehicles. Ang talaga daw pong dahilan ay itong mga driver na gumagamit ng mga electric vehicles dahil hindi nila kilala itong sasakyan, tapos biglang gagamitin nila, ang motor kasi ng electric vehicles ay napaka-responsive. Malakas ang acceleration, napakabilis. Kaya kung hindi ka sanay sa isang electric vehicle, malaking electric vehicle, mabigat na electric vehicle, mabilis na electric vehicle at sinagad mo, inapakan mo ang accelerator mo, diyan po ngayon nangyayari ang maraming mga aksidente. Nagkakabanggaan dahil hindi nila alam na yung palang kanilang gagamitin sa sakyan ay masyadong responsive dahil nga po doon sa motor ng mga electric vehicles. Electric motor responds faster, yan po ang main problem. Kaya ang ginawa ng AXA Insurance Company ay gumawa sila ng crash test at doon nakita nila kung paano nag-move, kung paano nag-accelerate itong mga electric vehicles. Malakas at napakabilis. Lalo na itong mga malalaking electric vehicle, mas mabilis sila at mas malakas kung i-compare mo dito sa mga classic na internal combustion engine. Sinabi rin itong AXA Insurer na kapag ka itong mga bagong driver na to na galing dito sa mga classic na internal combustion engine ay gumamit nitong mga electric vehicles na to, ito raw yung mas marami doon sa mga aksidenteng binibilang nila. Dahil siyempre, iimbestigahan nila yan Kapag ka nabangga itong mga electric vehicles na to, yun, lumalabas na itong mga drivers na to ay baguhan lang na nagmamaneho nitong mga electric vehicles na ito. At ito pa po, sinabi rin ng AXA Insurance, dito mo ngayon mararanasan itong mga unexpected acceleration. Mga kapatid, nitong mga nakaraang vlog ko, may nag-comment po doon. Ang sabi po niya, itakil ko daw po yung sudden unintended acceleration ng mga Montero noong araw. Pero hindi ko pa po nagagawa yan. Ngayon, nagulat ako. Ito po palang mga electric vehicles na to, dito mo pala talaga mararanasan itong unintended acceleration, unexpected acceleration. Kasi nga po, sa sobrang bilis, kung talagang hindi mo kabisado, itong electric vehicles, mababangga ka. Para kayong naglalaro nitong mga Tamiya. Pati na yung mga remote control, yung mga RC. Na kapag ka, yung joystick niya, nilagay mo doon sa forward or nilagay mo doon sa reverse, di ba makikita mo ang bilis, umi-skid pa nga yung mga gulong. Wala pong iniwan yan dito sa mga electric vehicles. Kaya po, kung ikaw ay gagamit ng mga electric vehicles na to na ito po ay may single speed transmission lang. Hindi po ito katulad ng mga ordinaryong mga internal combustion engine na mga automatic transmission na meron pang 1, 2, 3, 4, 5. Ito dire-diretso. Kapag inapakan mo ang accelerator nito, nasa paan mo na lang yan, nasa iyo na lang yan kung gusto mong bumagal, or gusto mong bumilis, or gusto mong lumakas. At kapag ka bumangga na itong mga electric vehicle na to, halimbawa, isang Toyota Vios, ito na naman ang example ko, isang Toyota Vios na standard na internal combustion engine,
at isang electric vehicle na Toyota Vios din. Example lang po wala pa po kasing ganun eh. Itong electric vehicle na to, kapag ka bumangga dito sa isang standard na internal combustion engine, mawawasak talaga to. Itong EV na to, punong-puno ito ng baterya dun sa ilalim. Napakabigat po yan. At siyempre, dahil sa mabigat ang dinadala, nitong EV na to, matigas din po talaga yung pinaka-chassis niyan or yung pinakakahan niyan. So, ang built nito talagang matibay. Ibabangga mo ngayon dito sa mga internal combustion engine na pinagaan. Pati ang makina, pinaliit. Kasi nga, para makatipid. Ano ang mangyayari ngayon dito sa mga standard na mga internal combustion engine? Talagang masisira sila. So, kung ikaw naman ay gumagamit ng isang electric vehicle at bumangga ka, yung impact na yon, grabe po yun. Pati nga yung baterya na dadamay. Karamihan ng mga nababangga ng mga electric vehicle talagang nagiging total wreck. Ngayon, sabi din po nila dito, hindi pwedeng mabangga yung likod na portion, no? Yung rear portion nitong mga electric vehicles dahil nga nandun sa ilalim ng electric vehicles yung napakaraming baterya. At kapag po itong baterya na to ay sumabog, ay napakadelikado. Mga kapatid, dito po sa Norway, ito po yung kanilang mga naging pag-aaral dito. Sinabi po sa isang pag-aaral na ang electric vehicle po ay isang malaking banta sa mga gumagamit ng kalsada. Dahil sa dumami na ang mga gumagamit ng electric vehicle sa ibang bansa, ay lumaki din at dumami ang mga aksidente na ang dahilan ay ang mga electric vehicles. Sa isang traffic accident data mula 2018 hanggang 2020, sa China na may pinakamalaking electric vehicle auto market sa buong mundo, sinabi nila na sa 10,000 aksidente at mga namatay sa mga banggaang ito, 50% ay pinakamarami ang mga aksidente na sangkot ng electric vehicles kumpara sa mga internal combustion engine at mga hybrid. Dahil sa halos na wala na itong mga internal combustion engine ng mga sasakyan, diyan sa mga bansang binanggit po dito sa research na to, lalong-lalo na dito sa Norway at saka sa China, mas dumami po yung mga aksidente ng mga gumagamit nitong kalsada, pati nitong mga cyclist na yan. Kasi nga po, sa sobrang tahimik nitong mga electric vehicles ay nawala yung pinaka-alert na maririnig nila kung sakaling nasa likod na pala nila itong mga sasakyan na to. Tahimik po kasi ang mga electric vehicles. Yung mga aksidente po na yan, kalahating porsyento po dyan doon sa mga nabubundol na tao, mga namamatay po. Kaya po dito sa pag-aaral na ipinakita nila, mahaba pa po ito. Pero sa mga susunod siguro na pagkakataon ay babanggitin po natin para itong mga electric vehicles, yung paggamit nito, matutunan po natin. Kaya po dito sa EU, ni-require po nila na lahat ng mga electric vehicles dito ay magkaroon po ng tunog. Lahat ng mga electric vehicles doon ay dapat may acoustic vehicle alerting system para yung mga tao, yung mga cyclists at yung iba pang gumagamit ng kalsada ay ma-alerto sila kung may paparating na mga electric vehicle. At ganun din po, sabi po nila dito, itong mga batteries ng mga electric vehicles ay pwede ring magkaroon ng thermal runaway. Kapag ka nagkaroon ng collision, nagkaroon ng scratch yan, or dent yan, or bumangga yung sasakyan mo, or na-overheat dahil sa overcharging, pwede po yung sumabog, pwede yung sumiklab at magkaroon ng sunog. Kaya mga kapatid, yung mga may pag-aari ng electric vehicles, napaka-importante po na hindi mabangga ang likurang bahagi ng inyong mga EVs. Kasi halos nandyan na, malapit na dyan yung mga batteries nitong mga electric vehicles na to. Kaya po dyan sa mga bansang binanggit ko kanina, sa Norway, saka dyan sa Brussels, yan po ang isa sa iniingatan nila. Ngayon, itong mga electric vehicles na to na may lithium-ion batteries, kapag ka na-aksidente kayo at sumabog itong mga batteries na to, napakahirap pong apulain yan. Napakahirap patayin or i-extinguish itong fire na dulot ng pagsabog ng mga lithium batteries na yan. Para siyang dinamita na dikit-dikit yung mga batteries na yan, yung mga cells na yan. Na ngayon kapag yan ay sumabog, sunod-sunod yan. Kaya nga sabi po nila, napakahirap yang apulain. At kung yan naman ay maaapula ka agad, itong mga batteries na maiiwan, hindi mo rin yan pwedeng pagkatiwalaan. Dahil pwede rin daw yung sumiklab ulit. Kaya nga po ang ginagawa nila dito sa Brussels, kapag kaganyan ang naging problema, yung buong sasakyan mismo, inilulubog nila sa tubig yan. Hanggang sa masigurado nila na talagang wala nang puputok o masusunog ng mga baterya. Pero sabi rin nga po nila, kapag alisin mo na yan, pwede pa rin sumabog at meron nga pong mga nangyayaring ganon. Halimbawa po mga kapatid, ito po. Tulad nung nangyari diyan sa Canada, yung Hyundai Ioniq 5 na sasakyan na nagkaroon lang ng galos yung housing ng battery, yung compartment ng battery at nagkaroon ng dents.
Ang ginawa po nung kasa doon, hindi nila pinayagan pa yan na maibiyahe. I-declare nilang yan ay defective na at hindi na fit to travel. So ang ginawa ng insurance, siyempre susunod siya doon dahil kung yun ay sumabog, maraming sasagutin si insurance. Ngayon, yung pangyayari na yon, yung Ioniq 5 na yon, may nadaanan siya, sumabit yung piraso ng kahoy doon sa ilalim ng sasakyan at na-damage yung battery ng Ioniq 5. So, ganun na nangyari, hindi na yon pinayagan na patakbuhin. Paano dito sa Pilipinas? Sira-sira ang mga kalye natin. Ang daming humps. Tandaan nyo, ang daming humps. Yung iba matataas. Ngayon, dadaan ngayon ng electric vehicles mo doon. Sa mga maraming lubak na yan, sa maraming mga rough road na yan, yung electric vehicle mo, ang lalaki ng mga bato na madadaanan mo, madadamage. Ngayon, hindi alam ng driver na yung palang battery niya may damage na. Bumangga sa ilalim. Maaring sumaya doon sa mga humps na yan or kaya doon sa mga malalaking tipak na bato na madadaanan niya. Tapos, pupunta yan sa mga malls, pupunta yan sa mga condominiums, ipapark niya yung kotse niya na hindi niya alam na may damage na ang kanyang battery. Kung sakaling totoo, itong mga sinasabi dito sa mga ni-research ko na pwedeng sumabog yan kapag ganun na ang problema, sabi nga nung kasa, doon sa Canada, yung sa Ioniq 5 na yan na nagkaroon ng damage na hindi na pwedeng gamitin yan, anong mangyayari ngayon doon sa mga electric vehicles na yan na na-damage na pala yung ilalim ng battery, magpapark ngayon doon sa kondo? Pwedeng sumabog. So, sino ngayon ang magkakaroon ng problema? Sino yung mga madadamay kapag hindi mo na maapula itong sumabog na electric car na yan doon sa loob ng parking ng mga condominiums at mga malls? Hindi naman makakapasok mga bumbero doon para apulain yan. At sabi nga rin, nitong mga bumbero, kahit dyan sa US, napakahirap iapula nitong mga EVs na to dahil sunod-sunod na magsasabugan pa yung mga baterya na yun kapag nandyan na yung malaking sunog. Mga kapatid, sa totoo lang, marami ang natatakot na bumili ng mga electric vehicles dahil sa mga bagay na to. Pero hindi ko po sinisiraan itong mga electric vehicles na yan. Pati yung mga models at mga dealers po dito ng mga electric vehicles. Ang importante po kasi, magkaroon ng tamang information na kapag binili mo itong mga electric vehicles na to, ay alam mo kung ano ang gagawin. Alam mo kung saan mo lang ito patatakbuhin. Kaya po may mga lugar dito sa Pilipinas na ibinabawal na po yung mga humps na yan. Ewan ko ba bakit yung iba. Sa bagay, sa mga subdivision, hindi mo yan na basta-basta mababawal. Pero sa mga national roads, hindi po talaga dapat pwede na may mga humps. Ngayon, kung halimbawa nagkaroon ng aksidente, nakasakay ka dyan sa electric vehicle mo, hindi naman nagkaroon ng pagsabog or kung ano man yan, at na-wreck yung harapan na talaga nasira, bumaba agad kayo doon sa inyong mga sasakyan. Dahil ang sabi naman dito na kapag daw po bumangga ang isang electric vehicle, meron siyang automatic na option na hindi na bumibitaw na itong power source niya, yung matataas na voltahe na yan. Yung orange na cable, iiwasan nyo kung sakali mang halimbawa, nung pagkabangga nun, may orange na cable na lumadlad, iiwasan nyo po yan dahil diyan kayo pwedeng makuryente dahil yung orange na cable na yan ang dinadaanan ng mga high voltage papunta doon sa mga batteries po nito. So yan po yung mga iiwasan nyo, pero sabi naman nila dito, hindi ka raw po makukuryente kung sakaling ganun na mangyari, pero dapat labas ka po talaga kagad sa iyong sasakyan. Ang electric vehicle, dinisign yan talaga. Pinag-aralan yan para makatulong sa kalikasan, para mawala itong mga carbon emission, para mawala itong mga laso na ibinubuga, pati yung init na naidudulot nitong mga makina ng mga internal combustion engine. Pero mga kapatid, lahat yan ay natakil ko na doon sa iba kong mga vlogs. Ngayon, ang tinatakil ko naman ngayon, ang ipinaparating ko po sa inyo, kapag nandito na yung mga electric vehicles, ano naman ang magiging epekto nito? Sabi dito sa The Brussels Times na hindi naman yung technology ang naging problema kung bakit nagkaroon ng maraming aksidente. Ang sabi nila, yun daw pong mga driver. So, okay, pasok na pasok yung technology ng electric vehicles. Kaya dapat, ang ituro ngayon nitong gobyerno natin at pati nitong mga dealers, nitong mga electric vehicles, na kapag nabili mo na ba yan, ano ba yung dapat mong pag-ingatan? Hindi lahat ng driver na gumagamit ng internal combustion engine, basta ka na lang uupo dyan sa mga EVs na yan at gagamitin mo na hindi mo pa alam yung mga dapat mong matutunan. Kaya po dapat yung education, yung information, dapat yan ang ginagawa ngayon nitong mga dealers na to. Pero malamang hindi po nila yan gagawin. Kasi nga, matatakot ka
kung ibinebenta mo yung electric vehicle mo at sasabihin mo na kapag ka nabangga, ito mangyari, ingatan mo, huwag kang masyadong arugante sa pagmamaneho dahil ang electric motor nitong mga electric vehicles, malalakas yan, matindi ang response niyan kapag inapakan mo kagad yung accelerator. So baka matakot yung bibili. Kaya ang ginagawa nung iba, benta, ito yung features, ito yung magandang magagawa nito, ito yung infotainment, lahat ng maganda doon. Lahat ng mga matatamis na bagay doon, pati yung itsura, lahat ipapakita sa'yo. Paano naman yung paggamit niyan? Dapat talaga i-explain nyo. Kaya ako po mga kapatid, talagang pangarap ko po na magkaroon ng electric vehicle. Dahil nga sa ganda nito, na makakatulong ka sa kalikasan. Kaya lang, napakamahal pa rin talaga. At yun nga, yung gusto kong modelo, mataas na modelo, mamahalin siya, lalong lalaki insurance ko. Hindi ko pa kakayanin yon. Ang gusto kong mangyari ngayon na habang ako ay nagbablog at lagi nyo po ako napapanood araw-araw, ipapakita ko po sa inyo itong mga research sa ibang bansa o yung mga nangyayari sa ibang bansa na talagang nando na, parte na ng buhay nila yung electric vehicle. So, hindi ko po sinisiraan ng electric vehicle. Ipapakita ko na lamang po sa inyo, aalamin natin, i-research natin dahil nga diyan sa Europe, puro electric vehicles na ang karamihan at mga hybrids. So kailangan, yung nangyayari dyan sa Europe, pati sa US, malaman na kagad natin ahead of time. Para pagbili mo ng electric vehicle, kapag ginagamit mo na yan, hindi naman masayang din yung electric vehicle mo. Baka ilang gamit mo lang, bumangga ka, wala na, tapos na yon. Pag nasira baterya mo. Kapag ka bumangga yan, sumabog, naku po, napakadelikado. O kabibili mo lang ng kondo, sumabog yung electric vehicles mo na nakapark doon dahil na-overcharge mo. Marami pa po tayong pag-aaralan, lalong-lalo na pagdating dyan sa charging ng electric vehicles. Talaga pong kapag ka nagkaroon ng problema or hindi mo alam kung paano siya i-charge at hindi mo alam kung paano siya i-maintain, talagang pwede pong sumabog yan. Mga kapatid, nakita nyo po itong pyesa na nandito sa harapan ko. Ito po ay sa dual clutch. Kaya kung kayo po ay naka-dual clutch, itong pong mga darating na vlogs ko, itatakel ko po ito. Pag-aaralan natin to. Ngayon, kung kayo po ay naka-dual clutch na transmission dyan sa inyong mga Ford, umiwas kayo sa mga baha na maalat. No, hanggat maaari, huwag kayong dadaan sa baha. Dahil ang talagang sumisira dito sa dual clutch na to, itong assembly na to, ay yung kalawang. Yung pong transmission na pinapasukan, yung bell housing na pinapasukan nitong dual clutch na to, mga kapatid, ay hindi naman talaga totally sealed yun. Ngayon, kapag nakapasok doon, kahit kaunting tubig lang na magkokos para kalawangin to, dire-diretso na yan. At dire-diretso na rin siya ng pagkasira. Ngayon, para makaiwas kayo doon, kung kayo ay malapit sa dagat nakatira, alisin nyo Ford nyo dyan na naka-dual clutch. Sigurado yan, hindi po magtatagal ang inyong dual clutch sa assembly na to. Ngayon, ito po, hindi ito nare-repair. Kapag ito ay kinalawang na dyan, wala na, sira na yan. Pero kung halimbawa, nagbaba kayo ng inyong transmission at malinis naman, wala namang nakitang problema, baka nandoon kayo sa proseso noong relearn. Itong system, ito pong programs nung dual clutch nitong mga Ford na to, kailangan dapat nire-relearn. Dahil palaging doon po siya nagkakaproblema. O yan, mga kapatid, nasa mababang portion lang kasi ng sasakyan natin, ng mga sasakyan nyo na Ford, itong dual clutch na to. Kaya ingatan nyo po talaga na mapasok ng tubig yung inyong transmission, huwag nyong ilulubog sa baha. Dahil kapag ito ay pinasok ng tubig, nako, dire-diretso na po yan, kakalawangin na po yung loob niyan. Ito po, puro naka-rematch yan. Hindi po ito nabubuksan talaga, hindi ito nare-repair. Kapag nagka-problema ang inyong dual clutch, palit na po talaga yan. Okay mga kapatid, sana po makatulong ulit sa inyo itong vlog ko at huwag pong magagalit sa akin yung mga nagtitinda at ahente ng mga electric vehicles. Maganda po ang electric vehicles. Kaya lang, kailangan malaman talaga at maintindihan ng mga tao ano ba yung bibilin mo. Kasi dapat yan ay alam mo kung paano gamitin. Mga kapatid, maraming salamat po. Magandang gabi at magandang araw po sa inyong lahat.